May sinasabi kasi na baka kulang na nga po talaga sa oras. Ano pong masasabi niyo doon? Well, tingin namin naman hindi naman kulang sa oras. Particularly kung yung aming complaint ang magiging basihan, isa lang yun betrayal of public trust. At malinaw na doon yung tatlong aspeto. Yung una, yung misuse ng 612.5 million. Number 2, yung ginawang mockery doon sa audit process. Nagpasa ng mga acknowledgement receipt, nagpasa ng mga liquidation report na mga peke, di ba? So, and pangatlo, yun doon sa ginawa niyang pag-disrespeto doon sa trabaho ng as oversight, as oversight na trabaho function ng House of Representatives. So, minaliit ito at hindi kinilala at pinagtatawanan na wala daw kaming legislative agenda or in aid of legislation yung ginagawa dito sa Kongreso. Ma'am, ilan po yung sa minority na nagpahayag ng support to sign? Hindi mo na sabihin kung ilan, pero nagpahayag na sila na susuporta sila. Kasi yung iba sinasabi wala rin silang natanggap na yung pong mismong pipirmahan nila. Meron ba kayong pinakalat na gano'n? Yes, oo. Na-send na namin yon yung meron kasi kaming GC, Viber. So na-send ko na yon personally kasama nung endorsement form. Walang physical copy? Digital lang? Oo, digital lang. Sabihin mo ulit mo, pirma kayo. Well, mga beshi kong kongresista, mga kasamahan natin, panahon na para panagutin natin si Vice President Sara Duterte. Ito lang yung democratic, constitutional na paraan para matanggal ang isang highest official na talagang may ginawang kababalaghan or anomalya sa pondo ng mamamayan. Kaya pirma na kayo.